Yun, magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng mga viewers, listeners na ngayong Monday po. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga nakikinig sa buong Pilipinas and outside the Philippines. Magandang hapon po sa inyo lahat. My name is Paulo Javellana. I am a blind inspirational speaker. I am a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to Makikiraan Lang Pos. I am possible. I do this every Monday to Friday, 1 to 2 p.m. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome sa another episode ng I Am Possible by Makikiraan Lang po. So yun, ngayon po, meron tayong another special guest. Maya-maya po, tawagin natin yung special guest natin. Pero before tayo mag-umpisa ng bagong episode natin sa I Am Possible, shoutout muna tayo. Yun, shoutout sa Chief ng EFI, ng Francisco Motors Corporation, kay Chief Elmer Francisco. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Shoutout din sa napakagaling, napakagwapong technical director ng EFI, si Sir Adrian. Hello sir. Shoutout tayo kay Sir John V. Javier, ang mentor namin, ang mentor ko dito siyang may dahilan kung bakit nandito ako every Monday sa Makikiraan Lang po. Magandang hapon Sir John V. Magandang hapon. Relax ka lang muna diyan. Pahinga pag may time. Kay sa isang co-host din namin, kay Ma'am Janine Cruzet. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Yon, syempre, shout out sa pinakamamahal kong asawa, kay Bia. Hello love, I love you. Kay sa daughter namin, kay Sage. Hello Sage. Kay Mama Tess, kay MJ, magandang hapon sa inyo lahat. Kay Mama Grace, hello Mama Grace, if you're listening. Kay Papa Ronnie, hello, magandang hapon sa inyo. Kay Iza sa States, hello. Ingat kayo dyan. Kay Tita Chong sa States. Kay Tita Je, hello Tita Je. Magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Kay Tito Lito sa Canada, Tito Ricky sa Cainta, sa Rizal, kung kailangan niyo ng mga bangus. Nako, napakasarap ng mga frozen bangus yan ni Tito Ricky Corleto. Magandang hapon kay Francis Avellana sa Avellana family, Dormata family. Magandang hapon sa inyong lahat. So, yun, okay, bago tayo mag-start, siguro pasadahan ko muna. Itawid muna natin 'tong mga tumutulong sa ating show. Gusto kong batiin si Tita Mads Avellana na nasa Cubao, sa Murphy, Cubao, Quezon City. Good afternoon sa iyo, Tita Mads Avellana. Thank you, Father. Thank you for your generosity. Maraming salamat sa suportang binibigay mo sa amin. Maraming salamat. I-advertise ko na rin bago tayo mag-umpisa ng program natin. Pasadahan na natin 'to. So kung i-advertise doon sa mga nakikinig ngayon, nanonood ngayon, sa mga viewers, sa mga nakikinig sa Makikiraan Lang po sa I Am Possible. Kung kayo may kailangan kayo ng mga party needs, like intimate weddings, christening, birthdays, baptism, yun, kung may kailangan kayo kailangan niyo ng event coordinator sa mga events nyo, dito lang muna tayo sa Baguio City. I-recommend ko po sa inyo, check nyo po ang page FB page ng Pink Toolbox. Paki-check nyo po, Pink Toolbox Party Needs. Napakagaling po ng events planner, events co-order na yan. Ang dami pong nagpapakuha ng events sa kanya. Galing po niya. Napakaganda pa po. If you want to contact her, pwede nyo po siyang kontakin sa 0927-1818-337 for your party needs, events coordination, event planning. Kontakin nyo po, 0927-1818-337. Sa mga Baguio clients lang po muna tayo, Baguio clients. Yun, maraming salamat din. Gusto kong batiin si Sir Lem Lumehok ng Tropang Sagana ng JC Premier. So sa Team Beyond Limits na nagkaroon kami ng info session last night. Congratulations sa buong Team Beyond Limits, kay Sir Zanvi, kay Sir Lito, kay Adrian, lahat ng Team Beyond Limits, kay Jude sa pag-attend. Maraming salamat sa inyo lahat, kay Ma'am Lenny from Spain sa support na binibigay niyo sa buong team. Okay, so kung interested kayo sa mga online franchising, food franchising like Siomai King, Siopaw the King, Potato King, Burger Factory, Noodle House, pwede nyo po kaming kontakin. Pwede kayo mag-leave ng comment dito. Tapos babalikan namin kayo. Or pwede kayong kumontak sa 0927, again, 0927-1818-337. Pwede kayong kumontak sa amin. Kung gusto nyo magkaroon ng negosyo sa napakalit na kapital, pwede kayong kumita ng 1 to 2,000 pesos a day or 30 to 60,000 pesos a month. Pwede nyo pong kontakin yung number na nabigay ko, 0927-1818-337. Pwedeng ma-explain sa inyo ang full details, paano kayo magkakaroon ng sarili nyong online food franchising business. Pwede kayong
magkaroon ng negosyo kahit nasa loob lang kayo ng bahay nyo. Posting and sharing lang ang gagawin nyo. So, yun. Okay? Ano pa ba? Sa mga kakaloka products, meron din pagkakaloka products kung interested kayo sa mga frozen bangus, even pulveron. Meron po. Kontakin nyo rin po yung same number na yon. Same number na yon. So, yun po. Habang inintay natin yung guest natin, kwento-kwentuhan muna tayo saglit. Parating na rin po yung ating special guest. Ang special guest natin yung isang frontliner. So yun, yung yung guest po natin ngayon isang anesthesiologist frontliner. Nagkataon po, meron po siyang in-injectionan ngayon. Habol na lang po yung guest natin. Pero sige lang po, tuloy tayo, magkwentuhan na lang muna tayo dito. Yung 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 guest po natin isa po siyang doktora po. Si Doktora Sheila Franco dito sa Baguio City po. Isa siyang anesthesiologist. Mamaya po, malalaman niyo po yung details din ng buhay niya. Ano po, ang family nila, puro doctors po. Both parents, doctor po. And even yung kuya niya, isa rin pong doctor. Good friend po namin ng wife ko, si Doktora Sheila Franco. Meron din, apart sa pagiging doktora, napakabait po na doktora niyan. Tapos meron din po siyang business, isa rin po siyang entrepreneur. Meron silang business ng mga kasama niya, mga kaibigan niya po. Meron silang business, Socklings, ang pangalan po ng business niya. Ng business nila, mga sapatos po, sarili nilang paggawa, design po, napakaganda po ng mga sapatos sila for women and for kids pa lang. Sayang nga, wala pang panlalaki. Adik pa naman ho ako sa sapatos ko, narinig kay Doc Shi, Mamiyani, panglalaki po, panglalaking Socklings. So, pinopromote ko po, pwede niyo pong i-check yung page nila. Socklings? Pwede niyo i-check SACK? Check niyo po yung page, SACKLINGS, Socklings po. Socklings po ang negosyo po, ang napakaganda. Pwede po kayo maging reseller kung gusto niyo magnegosyo din ng mga napakagandang design, napaka-comfy na sapatos po. Pwede kayong mag-reseller. You can check their page. You can check their page po. Sa akin po, yung page ko din po, pwede niyo i-check. Paolo Javellana, PAOLO JAVELLANA. Pwede niyo pong i-check yung page ko po. Pwede kayong, kung kailangan niyo po ng company niyo, schools, organizations, churches, or kung kailangan niyo lang po ng inspirational, motivational speaker or mga trainers or trainer po for your company, for your team. Pwede niyo po kaming i-contact doon. Pwede kayong mag-comment, mag-leave ng comment. Babalikan namin po kayo kaagad. Open po kami sa mga invitations for talks po sa mga events niyo po. Check niyo po ang Paolo Javellana page and check niyo rin po. Please like, share, and subscribe sa YouTube channel ko po. Again, same po ang pangalan, Paolo Javellana. I am possible. Pwede niyo po i-check yung page, yung YouTube channel po. Andiyan ba yung picture niya? Exactly. So yun, tuloy-tuloy lang po tayo. So yun, hintay-hintay lang natin yung guest natin. Medyo nagkaroon siya ng emergency case ngayon sa hospital. Pero hahabol lang po, hahabol lang. So yun, bago tayo magpatuloy, meron akong medyo malungkot lang na balita on my part kasi meron akong close friend na from Manila. Actually naka-base siya sa Cavite. Ang pangalan niya si RJ Lagasca. Actually, may mga relatives siya dito sa Baguio, pero na-meet ko itong taong ito siguro mga 3-4 years ago, naging close din kami ni RJ Lagasca. Okay? Mga nasa 36 to 36, 37 years old. Married, may isang anak, babae po yung anak nila. Naging close po kami nito ni RJ Lagasca. Okay? Matipuno, makisig na tao, na lalaki. Mabait, napakabait na tao, napakabait na kaibigan. Pero 2 years ago or last year po, nagkaroon siya ng napakabilis po nung naging case niya ng pagiging diabetic niya po. Hanggang umabot po last year na yung isang leg niya po na amputate na. Ang bilis po nung pagtaas ng sugar level ni RJ. So ito po recently din po, parang this year lang ata, hanggang halos na wala na rin siyang makita. Both eyes po. Talagang lumabo na ng todo ang mata niya because of diabetes. So, just imagine po, naputulan na ng paa,
lumabo na ng todo ang mata niya because of diabetes. Just imagine yung hirap na dinadaanan ng kaibigan ko na ito, si RJ Legasca. And kausap ko lang po recently yung wife niya. Ngayon naman po nalaman, nakita po sa mga ano po, sa mga uh, checkups na meron na po siyang ano ngayon, cancer of the lungs. Nag-metastasize na rin po yung cancer. So ako po, bilang kaibigan kami po, kumakatok po kami sa puso ng mga listeners natin now na kung kayo po, meron po, sana you may find in your heart the generosity po sa bawat isa sa inyo to help. Sana po matulungan natin in whatever way si RJ Legasca po. Andiyan po, ipa-flash namin sa screen yung case niya, yung situation, yung picture niya po. Andyan din po yung donation details ni RJ Legasca. Sana po matulungan natin in whatever ways kung ano pong kaya natin. Na sana hipuin po ni Lord ang puso ng bawat isa na nakikinig sa inyo. Napakalaking tulong po ang may bibigyan natin para sa kanila. Napakalaki na po ng gastos ng pamilya nila. Sana kahit papaano makatulong po tayo sa kanila. Sige po. Andito po, babasahin po ng wife ko ni Bia. Sige. Sandali na po. Dictate. Ito po, babanggitin ko po yung mga donation details or bank account details po ng wife. Sa GCash po, 0920 982 9107. Ulitin ko po, 0920 982 9107. Yan po for GCash. Cynthia Legasca. For BPI, account number is 250 905 3343. Again, account number BPI 250 905 3343. Cynthia Legasca account name. Yun po. Sana po, pag-pray nyo po na apart sa donations po, pag-pray po natin na yung quick recovery po ni RJ Legasca. Maraming salamat. We thank you in advance sa tulong na ibibigay nyo po. So, yun po, napasadaan na natin lahat. Siguro commercial break muna tayo. Magbabalik ang Impossible by Makikiraan lang po. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga superheroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Igan D. Capistrano, ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon.
Nagpupugay po, sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Yun po, welcome back sa I Am Possible by Makikiraan lang po. So yun po, while waiting po sa ating special guest kay Dr. Sheila, hintay-hintay lang po natin, nagkaroon po ng emergency. Alam niyo naman po, mga doctors laging on call. Kausap ko nga po yung isang tito ko kanina, meron din po silang doctor po, oncologist naman. Sabi ko, galing ng doktor mo, on-call yan, on-call. On-call po, oncologist. So, while waiting po siguro magkwentuhan na lang muna tayo. Gusto ko lang po siguro i-share yung yung may gusto lang akong i-share sa inyong kwento. Mamaya banggitin natin kung anong lesson makukuha natin sa kwentong to. So, meron pong isang sa mga listeners po natin dito, kwentuhan muna tayo. May isa pong mag-ama. Yung tatay po may anak siya, bata, lalaki po. Medyo may edad na po yung tatay, medyo matanda na rin. Pero yung anak niya, mga nasa 10, 11, 12 years old po yung bata. Tapos doon sa bahay po nila, yung tatay po, may inabot sa anak niya, sa batang lalaki. May inabot siyang lumang box, antique na box po. Then, pinabuksan niya sa anak niya. Binuksan ng bata. Pagbukas ng bata, ipangalan natin yung bata, ang pangalan ng bata, bigyan natin ng pangalan yung bata. Yung anak kong bata, si Adrian, ang pangalan ng Adrian, ng bata. Wala po akong pinapangtungong pangalan na lang, nagkataon lang na Adrian ang pangalan ng bata. Yung matandang tatay naman po, ipangalan natin ng matandang tatay po, si John V. Wala po akong pinapatungan, nagkataon lang po, ang pangalan po, John V po, pero matanda na po yung John V na tatay po. Okay, si John V at si Adrian, mag-ama po sila. So binigyan na ngayon ng tatay yung bata, ng ni John V, si Adrian, ng antique na box. Pinabuksan niya kay Adrian. So binuksan ni Adrian yung box, nakita ni Adrian, may lumang relo. Old watch. Sabi nung anak, anong gagawin ko dito pa? Sabi niya sa tatay niya kay John B. Sabi ni Adrian, paano gagawin ko dito sa relo na ito? Na lumang kahon, lumang relo, antique na ito. Sabi ng tatay, antique na yung anak, antique na yung relong yan. Namana ko pa yan. Sa tatay ko, namana ko pa yan. Okay, pinamana sa akin yan. O anong gagawin ko dito pa? Doon, lumabas ka ngayon. Gusto ko dali mo yung box na yan, then lumabas ka ngayon. Nakikita mo ba yung tindahan ni Manong Lito? Ni Manong Lito dyan sa kanto, yung tindahan ni Manong Lito. Pumunta ka doon sa tindahan ni Manong Lito. Tapos tanungin mo kung gusto niya bang bilihin yung relong yan. Tanungin mo kung gusto niyang bilhin. Pagka sinabi niyang oo, balik ka sa akin. Sinabi niyang hindi, balik ka pa rin sa akin, umuwi ka na kagad. So si Adrian, yung bata, pumunta kagad. Tumakbo, pumunta kay Manong Lito. Sabi niya, Manong Lito, meron po ako dito, relo, luma na po ito. Baka gusto niyo pong bilhin. So tiningnan ni Manong Lito. Pagbukas ni Manong Lito, nagandahan siya sa relo. Si Manong Lito may-ari ng isang sari-sari store sa kanto. Sabi ni Manong Lito, sige boy, bibilhin ko yung relo, bayaran kita 100 pesos. Sige po, sasabihin ko muna sa tatay ko, babalik ako, uuwi po ako. So si Adrian, agad-agad umuwi ng bahay. Sabi niya sa tatay niya, oh, pa, sabi ni Manong Lito, gusto daw niyang bilhin yung relo. 100 pesos daw. Ano po ba, ibebenta natin yung relo? Hindi pa anak, hindi pa tayo tapos. Ngayon naman, pumunta ka doon sa tabi ng drugstore. Okay, sige po. Bibitinin po muna natin ang kwento natin. Gusto ko lang bagitin, ang susunod na kwento ko po sa inyo, sa mga nakikinig po, alam niyo na po ba yung pinakabitin na kwento
Kung hindi niyo pa po naririnig yung pinakabitin na kwento, sige po, sasabihin ko sa inyo bukas. Anyway, andito na po yung special guest natin. Yung napakagaling, napakabait, napakagandang doktora, yung anesthesiologist na kahit po kakatapos lang po ng kanyang emergency now, andito pa rin po, umabol po sa ating show ngayon, sa Impossible. Ang title po ng show natin ngayon, Supporting the Frontliner. Let's all welcome. Wala pa? Andyan na ba si Dr. Sheila? Nakapasok na? So yun, abang inintay natin. So tuloy ko lang yung kwento. So yun, sabi ng tatay, Adrian, punta ka doon sa drugstore. Sa labas ng drugstore, may makikita kang nakaupo sa isang bangko. May malaki siyang kahon, nagbebenta siya ng iba-ibang klaseng relo. Tanungin mo kung gusto niyang bilhin yung relong ito. So si Adrian pumunta sa doon sa drugstore. Sa labas ng drugstore may nagbebenta ng mga relo. Mama, sabi niya sa mama, Kuya, Manong, gusto niyo po bang bilhin ng relong ito? Sabi ng mama, ganda nito ah. Sige, bilhin ko sa ito 1,000 pesos, 1,000. So just imagine, kanina 100 pesos, ngayon 1,000 na daw bibilhin yung relo. So balik ulit si Adrian sa tatay niya. Pa, mas malaki na yung presyo po ngayon. Gusto daw nung gumagawa ng relo, 1,000, bibilin daw po 1,000 pesos. Ano po ba, ibebenta na po natin yung relo? Sabi ng tatay, hindi pa tayo anak. Adrian, hindi pa tapos ang trabaho mo, wag mo munang ibenta. Sige, ganto. Nakikita mo yun doon sa labas. May mall doon, may mall. Okay? Punta ka sa mall, sa malaking mall na yon. Pasok ka sa mall na yon, dali mo yung relong yan, may makikita ka sa third floor. Isang malaking bentahan ng mga relo. May mga brand new, may mga antique, may mga luma. Andon, punta ka doon, hanapin mo yung may-ari. Tapos, tanungin mo sa may-ari kung gusto niyang bilhin yung relong yan. So, ngayon, si Adrian, tuwan-tuwa kasi makakapasok siya ng mall. Pasok siya ng mall, hinanap niya, akit siya sa third floor. Hinanap niya yung may-ari ng bentahan ng relo. So, pinakita niya yung relong, dala-dala niya yung antique na relo, doon sa may-ari ng bentahan ng mga relo. Tinanong niya ngayon, Sir, meron po ako ditong relo. Luma na po ito. Gusto niyo po bang bilhin itong relong ito? Sabi ng may-ari, Boy, ang ganda ng dala mo. Ang ganda ng relong ito. Sige, gusto ko siyang bilhin. Bibilin ko siya 10,000, 10,000 pesos kahit ngayon babayaran kita. Ganun po ba? Si Adrian, sobrang excited ni Adrian. Gustong-gusto niya nang ibigay yung relo at kunin yung 10,000 pesos. Pero naalala niya yung bilin ng tatay niya na wag mo na ibebenta, bumalik muna siya. So kagad-agad, nagbadali, tumakbo si Adrian papunta kay Tatay John V. Pagpunta ni Adrian kay Tatay John V, Pa, nakapasok ako sa mall. Pinakita ko yung relo at gustong-gustong bilhin ng may-ari ng watch shop yung relong pinakita ko po. Gusto niya daw bilhin ng 10,000 pesos. Pa, ibenta na natin yung relo, ibenta na natin. Ang laki na nito, 10,000 pesos na. O nga anak, maganda, malaki yung 10,000 pesos. Pero hindi pa tapos ang trabahong papagawa ko sa'yo. Huli na to, last na to. Ngayon, anak, pumunta ka doon sa museum. Doon sa kabilang bayan. Bumiyahe ka, pumunta ka sa museum. Dali mo yung relong yan, tapos may isusulat ako dito, pipirmahan ko to, may note ito. Hanapin mo yung taong nakalagay dito. Ang pangalan ng taong dito, andyan, hanapin mo. Ang pangalan niya, Lemuel. Si Lemuel. Ito, medyo matanda na rin ito si Lemuel. Puntahan mo siya, hanapin mo. So itong si Adrian, bumiyahe sa kabilang bayan, pumunta sa museum, hinanap si Lemuel. Ikot-ikot, nagtanong, hanggang sa natuntun niya si Lemuel. Si Lemuel, nasa 80 plus years old na. Wala ho akong pinapatamaan. Nagkataon lang po yung mga characters natin, yun po ang mga pangalan nila. Si Lemuel po medyo 80 years old na. Matanda na po, nakaupo sa isang gilid. So nilapitan niya, may inabot na ngayon yung papel. Nung inabot na yung papel, binasa ni Lemuel, then hiningi ni Lemuel yung box. Tiningnan ni Lemuel yung box. Pagbukas ng box, nakita niya yung relo. Nag-spark yung mata ni Lemuel, ng matandang lalaki. Nung nakita niya yung relo. Sabi niya sa bata, Boy, anong pangalan mo? Adrian po. Sino ang tatay mo? Si John V po. Alam mo ba, itong relong ito, napakatagal na nitong relong ito. Ilang dekada na ang inabot ng relong ito. Alam mo ba, Adrian, itong relong ito,
Ilan lang ang nagawa nito sa buong mundo? 3 piraso lang ang nagawa nito sa buong mundo. Alam mo ba, Adrian, itong relong ito, ako ang gumawa nito. Sige po, tutuloy natin ulit ang kwentong ito. Bibitinin ko kayo ulit dahil nandito na po si Doktora Sheila Franco. Good afternoon, Doc. Hello, Doc. Kita niyo naman po, naglalakad pa, naka-PPE si Doktora Sheila. Doktora She. Dahan-dahan sa pagtanggal, Doc. Yan po, kita niyo naman ang show natin ha, talagang on the spot, live na live tayo. Galing pa siya ng ng patient niya. So makikita niyo, we are really supporting mga frontliners dito sa show natin. Magbigay pugay po tayo sa mga frontliners from doctors, nurses, mga medtechs, even mga maintenance, mga cleaners po sa mga hospitals, mga sundalo, police, mga security guard, mga ambulance driver, mga nasa ambulansya, mga emergency, na mga nagtatrabaho sa barangay, mga contact tracers. We really support all of them. Thank you sa sakripisyong ginagawa nyo para sa bayan, para sa bansa natin. Ha? Sige, Doc Shi, hintayin ka namin. So yun, tuloy lang natin bago tapusin na natin yung kwento. So sabi nung matanda, nung si Lem, hindi mo ba alam, Adrian, 3 lang ang ginagawa niyan sa buong mundo. At hindi mo ba alam, Lem, na yung relong yan, ako ang gumawa ng relong yan. At dahil dyan na naibalik mo sa akin ng relong yan, gusto kong bilhin yung relong yan na daladala mo. Gusto kong bilhin yan sa presyong 1 million pesos. 1 milyon, gusto niya daw bilhin, bawiin yung relong yon ng 1 milyon piso. So bumalik po si Adrian sa tatay niya. At sinabi niya kay Tatay John V, Papa, nakausap ko po yung matanda si Lem. Gusto daw niyang bilhin yung relong ito sa halagang 1 million pesos. Dahil siya daw po ang gumawa ng relo. What's the lesson of the story? Kanina sari-sari store kay Manong Lito, 100 piso gusto niyang bilhin yung relo. Doon sa watch repair, 1,000 pesos. Sa may-ari ng watch store sa mall, 10,000 pesos. Then doon po kay Lem sa... Ay, Doc Shi? Hello? Give me 10 minutes. 10 minutes. Sige po. So, yun. Anong story po? Doon po kay Lem sa museum, pinesyo niya yung relo ng 1 million pesos. What's the moral lesson of the story? Marami pong tao ang magsasabi sa iyo, sa mga nakikinig sa atin. Marami pong magsasabi ng, hindi mo kaya yan. Maraming manliliit sa iyo. Hindi maniniwala sa kakayanan mo. Magbibigay ng negative label sa iyo. Hanggang dyan ka lang. Wala ka ng pag-asa, magdi-discriminate. Maraming tao magsasabi, ito lang ang value mo. 100 pesos ang value mo. May mga tao magsasabi, ang value mo it's 1,000 pesos. May iba naman na magsasabi, ang value mo 10,000 pesos. Pero may tao na magsasabi na 1 million pesos ang value mo. So kung ikaw, hindi ka pinanghihinaan ka na ng loob, marami ka magsasabing hindi mo kaya ito. Or even you yourself, hindi ka na naniniwala sa kakayanan mo. Nagkakaroon ka na ng doubt sa sarili mo, self-doubt. If others do not believe in you, if even you do not believe in yourself, good news ko po sa inyo mga listeners po, good news. Bumalik ka, ang puntahan mo po, wag po yung mga taong nagsasabi ng hindi maganda sa'yo o nagbibigay ng mababang value sa sarili mo, wag mo silang pakinggan. Ang puntahan mo po yung tao sa museum, yung taong gumawa ng relo. Sino po yun? Ang balikan mo po ang Diyos, ang creator natin, na siya mismo ang naggawa sa'yo. Siya ang nakakaalam kung sino ka. Even the strands of your hair, bilang na bilang po ng Diyos yan. Alam na alam yan. Siya ang magbibigay ng value mo, nakakaalam ng tunay na worth mo. If God believe in you, ikaw pa kaya magkakaroon ng duda sa sarili mo. Yun po ang lesson ng story natin. Balikan mo ang Creator, ang tunay na gumawa sa iyo para malaman mo ang tunay na halaga mo.
ang makikinig sa mga nagsasabi ng hindi mo kaya yan. Bakit? Balikan mo ang puntahan mo yung taong gumawa sa'yo. Sino po yun? Yung creator natin, si God. Siya po ang gumawa sa'yo. Siya nakakalam na tunay na value kung sino ka po. Yun po, sana may napulot po kayong lesson sa story na binigay ko po sa inyo ngayon. So while waiting po kay Dr. Sheila Franco, maraming salamat Doc Sheila na kahit kakatapos mo, andyan ka pa po, andyan ang umabol ka po sa show natin. So yun, Sir Adrian, gap muna siguro tayo, tapos balik tayo kagad. Magandang araw sa lahat. Hi, hi, Nagpupugay hi. at Oras po nagpapasalamat natin. ang Oras na EFI para sa GP ating Station sa simpleng pangunguna po Simpleng sagot. Ang unang simpleng katanungan natin, Ano ang pwedeng pagkakitaan, lalo na sa panahon ng pandemya? ang simpleng sagot ko, pumasok ka sa food business. Yung pasok sa bulsa ng mga kababayan, mga pagkaing kinalakihan, pinahihiligan, at mga pagkaing, naku, hindi pinagsasawaan. O next simpleng katanungan naman tayo. Magkano po ba yung kailangan para magkaroon ng sariling food business? Simpleng sagot ko dyan. May alam akong sa halagang 15,888 pesos lang, may sarili ka ng online food franchise business. Mababalik naman ba kaagad ang puhunan? Nakang kumbatsero, kung masipag ka, kayang-kaya mong kumita ng hanggang 60,000 pesos kada buwan. Excited na ako malaman kung ano ito, Katunying. Baka naman mahirap ang requirements. Ang tanong ko lang, may smartphone ka ba? Yes, sir. Tapos, may internet ka? Yes, sir. Yun lang kailangan mo. Oh, simple lang, di ba? Anong business to, Katunying? Simpleng i-manage at best of its kind. Yomay King Online Franchise Business. Uy, interesting. Ano po ang ibig sabihin ng online franchise? Magkakaroon ka, kumbatsero, ng sariling shop link na tinatawag. Para tong sarili mong website kung saan andun lahat ng brands ng JC Worldwide Incorporated. Mapa Siopaw, French fries, burger, stir fry noodles, at syempre, ang flagship brand, ang Siomai King. Paano kikita ang shop link lang? Simple lang. Kailangan mo lang i-post o i-share ang Siomai King shop link sa mga kaibigan mo o kakilala mo o kahit hindi mo pa kaano-ano. I-click lang nila ang Siomai King shop link mo at doon na sila mamimili. And voila! Makikita ka na. Tuwing may bibili, meron kang hanggang 30% makikitain sa Siomai King shop link mo. Mukhang madali ngang magpa-order. Pero paano naman ang delivery, inventory? Mukhang ito ang mahirap ah. Ang good news, hindi mo na kailangang problemahin pa yan. Hindi mo na kailangang lumabas ng bahay, hindi mo na kailangang mamuhunan ng inventory dahil si Siomai King na ang bahala sa inventory mo. Mag-process ng online orders mo at hindi mo na kailangang kumuha ng riders dahil si Siomai King na rin ang bahala na mag-deliver door to door. So, sagot na ni Siomai King, lahat ng yan. Walang hassle kumbatsero, di ba? Kaya huwag kang mag-alala sa kita mo. O, simple lang, di ba? Naka, huwag kang mag-alala kumbatsero. Kung bago sila sa iyong pandinig, ipapakilala ko sila sa iyo ng mabilis. Alam mo ba, itong JC Worldwide Franchise Incorporated, nagsimula bilang isang food cart franchise business noong 2006. At ngayon, meron silang humigit kumulang 1,000 franchise outlets nationwide. Kaya naman, may sarili silang komisari para sa masasarap nilang produkto. Nako, kumbatsero, mukhang wala na tayong oras. Last question na natin. Convince me. Nako, simple lang, kumbatsero. Yung traditional na Siomai King food cart franchise concept, nagkakahalaga yan ng, hulaan mo, magkano? Tama, 288,000 pesos. Laki, di ba? Lasakit pa ulo mo sa pwesto, meron ka pang renta, inventory, manpower, permit, at kung ano-ano pa. Pero sa online franchise na halagang 15,888 pesos,
May 5 franchise food concepts ka na. Hari ka pa ng sarili mong negosyo. Nakaupo ka pa sa sarili mong trono sa bahay mo. Ay. Okay. Hi, Pao. Welcome back. Welcome, Doc. Hello, hello. Sorry. Medyo mahina yung Ale. connection ko dito sa area. Pero, Video ata, Doc. wala, sorry na taon, no? Emergency okay lang. kasi kanina. At least talagang ang show naman natin yun, ang title po is supporting the frontliners. Supporting. Talagang, we are here to support you, the frontliner, even ang mga viewers natin ngayon. Gusto namin magbigay ng mga frontliners na kagaya mo po, Doc. So, Get ready when you're ready. what's the topic? Ano po? Wala, kwentuhan lang po tayo tungkol sa iyo as a frontliner. Ayun po, sa mga listeners po, si Doc Shi, super close friend po namin ng wife ko. Wife ko si Bia. Sobrang close po namin ni Doc Shi, even kay Mami Yani. Hello, Mami Yani. Kung nakikinig po kayo, nanonood kayo ngayon. Hello. So yun, na-promote ko na Doc Shi yung Sacklings. Oh yeah, Sacklings. Mamaya, promote yung Promote ko ngayon. Sige. Pwede nyo na i-promote. May video ka na ba? Sa mga mommies, mga titas, everywhere, mga bata, let's Wala ba? try Sacklings footwear. Yun. The most comfy footwear in town. Yes. Pero ang problema, Doc Shi, ang ganda ng Sacklings pero walang panlalaki. Again, sorry. Sabi ko, ang ganda ng Sacklings, sobrang comfy pero ang nakakasama na ng walang panlalaki. Wala pa. Soon. Naabutan ng pandemic eh. So, we were trying to design din. Pero yun, naabutan ng pandemic din. Kasi syempre, mas maaarte kasi mga lalaki sa sapatos when it comes to shoes, di ba? Grabe! So gusto natin, pulido. Totoo yun. Totoo nga yun eh. Totoo po yun. So, nagdadrive ka, Doc? Yes, it's okay. Yun lang baka maputol. Sorry kasi unplanned kasi. Actually, I was preparing for this talk with you. Yes po. But yun nga kanina umaga, my call for emergency CS. Dapat after lunch to. May clearance pa dapat pero napaaga kasi nga yun, medyo emergency na. So habol-habol, sorry. So, thank you pa rin na kahit paano nabigyan niyo kami ng time. So, anong specialization niyo, Doc Shi? Tindera. Hindi, joke. Anesthesiologist. Pero, anesthesiologist, pero on-call kayo kanina, so oncologist dapat, di ba? On-call. Ha. Pwede rin. Anyway, sige po. Konting kahit magtanong lang kami, konting background lang sa family, Doc. Nabanggit ko kanina, family of doctors kayo, tama? Yes, Sir Pao. Oh, sige. So, parents niyo po both doctors? Mommy ko is also an anesthesiologist. Then si Papa is a general surgeon. Then my brother, kuya ko po, is an orthopedic surgeon. Tapos yung wife niya, si Dr. Romao, I call my Manang Mau, is an OB gynecologist. Oh, kompleto. Nasa inyo na po. Sir, antayin ko lang po sila, Dr. RL. Thank you. Okay. So yun, kompleto na po sa family niyo, Doc. Talagang motto niyo po sa bahay, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. So nung question na po, Doc. So, yung parents niyo po, both doctors, ang question ko, nung childhood niyo ba talagang dream niyo na rin ang maging doctor? Actually, yes. Parang wala akong ibang naiisip na na pangarap maging. Exact, pagiging artista, syempre. Yun! Pero mas napunta sa pagiging doktor. So talagang, kumbaga, naka-incline na kayo sa yun na yung path. Si doktora.
Kita niyo naman mga viewers, live na live po tayo ngayon with Doc Shi. Kakatapos niya lang po sa isang emergency patient na napagbigyan niya tayo today. So ano to, para tayong kumbaga sa news, breaking news. Yun, nawala ata si Doc Shi. So anyway, yun, habang minti natin makabalik si Doc Shi, talagang makikita niyo po na yung frontliner natin na nag-guest. Yun, kahit may emergency, yan, umabol pa rin para makausap tayo ngayon, magda-drive siya, ewan ko kung saan man papunta, pero is trying her best para makasagot sa mga kung ano man ang mga gusto nating itanong sa kanya para basically ang show po nito is talagang to give tribute, support or recognition sa mga frontliners na during this pandemic talagang sila po yung kumbaga ang hawak nilang barel, hindi po barel hindi bala. Ang bala nila PPEs, injection, mga gamot. So, ang mahirap po, unlike sa gera ng mga military, ng mga pulis, ng mga sundalo po, nakikita kung sinong kalaban Malalaman mo kahit papaano, mapapagplanuhan na maayos, maganda sa yung mission na gagawin kung sinong kalaban. Unlike po dito sa nangyari sa atin, sa pandemic, sa COVID-19 crisis na dinadaanan ng Philippines, ng buong mundo, basically ng buong mundo. Actually, kausap ko po isang tito ko sa Toronto, Canada. By tomorrow, na naman po sila, lockdown na naman po ang Toronto sa pag-surge ulit ng case, third wave na ata sa Toronto. Ang point ko lang po, dito po sa mga frontliners natin, mga nabanggit ko from doctors down sa mga maintenance, sa mga cleaners po, sa mga guards, na sila po talagang unang-unang humaharap sa laban na ito. Ang difference po sa gera, ng totoong gera, ang gerang hinaharap po ng mga frontliners natin ngayon, gera na hindi nila nakikita kung sinong kalaban. Na kahit anong protection mo, minsan sobrang protected ka na. Kumpleto ka na ng gamit PPEs, pwede ka pa rin pumatamaan. Kung natatandaan niyo po, first part po ng kalakasan na pagdagsa ng COVID sa Philippines po. Sino pong unang-unang mga tinatamaan, unang-unang po mga nagiging casualties po? Mga doctors, mga nurses, mga frontliners po natin. Sila po nakaharap po. Kaya po minsan po, instead na po ang nababalitaan natin sa news before, mas nadidiscriminate pa yung mga frontliners, mga nurses na umuwi, tinatabunan ng disinfectant, ayaw patuloyin sa bahay na nirerentahan. Parang sa akin po, dapat po mas bigyan natin ng pahalaga sila. Dahil without them, paano pa po tayo ngayon? Sino po mag-aasikaso sa atin? They're sacrificing their lives. Ang sacrifice nila, ang service na binibigyan nila, they're not thinking of themselves na. They're thinking more of other people, kung paano nila mabubuhay, maisasalba yung mga taong nagkakaroon ng sakit, ng virus na ito. Hindi nila alam kung paano, sino ang kalaban, lalo na po wala pang gamot. Wala pa pong kahit anong gamot na di-discover now para sa sakit na to. So para sa akin po, let's all learn to give support na napahalagaan po natin ang bawat frontliner. So from the top hanggang sa pinakamababa, pinakamaliit na frontline, lahat po yan pantay-pantay. Wala pong mataas, wala pong mababa. Lahat po sila nagsisikap, nagtutulong-tulong para makombat ang battle na ito, ang gera na ito. Actually, mga small battles po, every cities may mga small battles po regarding this COVID crisis. Pero dapat po lahat po tayo, kahit tayong nasa bahay po, magiging hero po tayo sa crisis na ito. Kung paano tayo magiging hero, pag sinabing stay home, stay home. Pag sinabing magdala ng alcohol, magsuot ng PPE, magsuot ng mask, shield, suot po. Kung walang importanteng gagawin, as much as possible, stay home. Tulungan natin, bakit? Wag lang po natin isipin ang sarili natin. Sa pagsusot ng mask, pagsusot ng face shield, ang isipin natin hindi ang sarili natin. Ang isipin natin, hindi tayo pwedeng makahawa sa ibang tao. Mas isipin natin yung mas nakakarami. Wag po tayo maging selfish sa nangyayaring laban na ito. Dito nga po sa bahay namin, dito po sa loob ng bahay, meron po kaming everyday affirmation sa daughter ko po, kami po dito. Ang affirmations po namin is, not I, but us. Not me, but we. We don't think of ang mga sarili lang namin. We think of other people. Yung greater good ang mas iniisip namin. Yung po, kaya po sa akin yung mga frontliners, sila po talaga ang dapat nating pahalagahan, bigyan ng suporta, bigyan ng praises sa mga tulong ng sakripisyo, yung commitment na ginagawa nila. Sa akin nga po, nakwento ko nga po sa wife ko kanina. Ang mga frontliners, mga doctors, mga nurses, mga frontliners po natin sila. Pwede ko po silang ikumpara. Ang ginagawa nila, pwede namin silang ikumpara, pwede ko silang i-compare sa
sa palaman sa tinapay po, sandwich spread. Bakit po? Magbigay tayo ng comparison. Egg sandwich spread and ham sandwich. Sino po ang mas malalim ang commitment sa dalawang yan? So kung babasin natin mga frontliners may commitment po yan eh. Commitment sa sinumpaan nilang tungkulin, commitment sa mga tao, commitment sa pamilya, commitment po. Kung pag-uusapan natin ang commitment, egg sandwich. Saan po ba nanggaling ang egg sandwich? Sa egg, sa itlog. Tama. Ang itlog, saan po nanggaling yan? Sa chicken, sa manok. Malaking debate po yan. Since time immemorial. Ang question dyan sa nag-umpisa, anong nauna, itlog o manok? Pero hindi natin pag-uusapan yan. Ang topic po natin ngayon sa commitment, egg sandwich. So paano ka makakagawa ng egg sandwich? Kailangan mo ng egg. Saan nanggagaling ang egg? Sa manok. So pag nangitlog ang manok, gagawin mo yung itlog nun, hard-boiled, gagawin mo siyang egg sandwich. So yun po. So anytime, pag nangitlog, pwede kang gumawa ng egg sandwich. Pag nangitlog yung manok, gagawa ka ng egg sandwich. Pwede po, anytime. Kahit paulit-ulit. Basta tuloy-tuloy nangingitlog ang manok, pwede kang makagawa ng egg sandwich. How about ham sandwich? Paano naman po ginagawa ang ham sandwich? Saan nanggagaling ang ham sandwich? Sa pork. Sa baboy. Ano pong kailangan gawin para magkaroon ng ham sandwich? Kailangan pong patayin yung baboy para makagawa ng ham and makagawa ng ham sandwich. Once pinatay mo po ang baboy, naging ham sandwich. Tapos na po. Ganun po kalalim ang commitment ng mga ng ham sandwich. Kailangan pong isakripisyo ang buhay para makagawa ng napakasarap na ham sandwich. Unlike sa egg sandwich, bakit po? Buhay pa. Buhay po ang manok. Anytime pwede silang mangitlog, makagawa ka ng egg sandwich. What's my point? Ang commitment ng mga frontliners po, like the ham sandwich, they are sacrificing their lives. Sinasakripisyo po nila ang buhay nila. Hindi nila alam, pwede ba silang matamaan ng COVID? Hindi nila alam na pag tinamaan sila, baka sila naman ang susunod. They are sacrificing their lives for you, for me, for all of us. Sa lahat ng mga dinadala sa ospital na para maisalba, mabuhay, mabawasan po mga active cases. Maging COVID-free ang buong mundo. Ganun po ang sakripisyong binibigay ng mga frontliners po natin. Yung commitment, ganun po kalalim ang commitment po ng mga frontliners natin. Hindi nila iniisip ang sarili nila. Mas iniisip nila ang kahalagahan, ang kapakanan ng ibang tao po. Kaya sa atin po, na hindi frontliner, please, I beg you, pakiusap ko po sa inyo, tanggalin natin ang diskriminasyon. Instead na i-discriminate, let's appreciate. Matuto tayo mag-appreciate sa mga taong ito na nagbibigay sakripisyo para sa ating lahat. Sa tulong na binibigay nila, wag tayo, tanggalin natin yung pagdi-discriminate. Yung pandirihan po sila, bakit po? Sila po ang naandyan, unang-unang tumatayo para sa ating lahat po. Magbabalik po ang I Am Possible by Makikiraan Lang. Wala na siya. Anong oras? Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga super heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station
at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Igan B. Capistrano ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Yun, welcome back sa Impossible by Makikiraan lang po. So yun po, yung special guest natin si Doc Shi, pasensya na po, medyo talagang in action. Nasa action po eh. On call. Alam niyo na po mga doctors. Ako po, nung bata ako, gusto ko na po maging doktor. Pero nung nasugatan ako, nakakita ako ng dugo, ayoko na po. Sakit pala. Takot po pala ako sa injections saka sa dugo. Sila na lang po, sa kanila na po. Pero yun po, again, bago tayo, meron na lang tayong ilang minutong natitira. Again, maraming salamat po sa kay Doc Shi, kahit paano pina-unlockan niya rin po tayo na nakapagpakita pa rin po siya. So anyway, mag-schedule na rin po tayo para kay Dr. Shida Franco, sa anesthesiologist na guest natin. Ang title po ng show is Supporting the Frontliner. Hingin na tayo ng another schedule sa kanya. Siguro within this week. Makikiusap ako kay Sir John V. Makikingi ako ng isang araw niya para ma-interview natin in full interview with Doc Shi. Please stand by po. Na lang kami, magpo-post na lang kami ulit ng exact date kung kailan natin ma-interview si Doc Shi, isang anesthesiologist. Narinig nyo kanina, family po sila na doctors, both parents, doctors. Ang kuya niya po, doctor. Ang wife ng kuya niya, doctor din po. Ako po, tinanong ako ng bata ako kung doktor daw ang tatay ko, saan ako magpapagamot? Sabi ko, sa tatay ko. Siyempre, tinanong ko ng kaklase ko, kung doktor ang tatay mo, saan ka magpapagamot? Sagot ko, sa tatay ko. Hindi daw. Wag ba ako magpapadoktor sa tatay ko? Konduktor nga. Konduktor. Sorry po. Medyo 80s yung joke na halata yung edad. So anyway, bago ko po tapusin yung show, i-connect lang natin yung kwento ko kanina tungkol dun sa Batang Adrian na tungkol sa value ng pagkatao natin. Lumapit tayo doon sa gumawa sa atin. Huwag tayo sa makinig sa mga taong hindi naman silang gumawa sa atin. Sino pong gumawa sa atin? Ang creator natin. Siya ang pakinggan natin dahil siya mas nakakaalam ang tunay na halaga ng pagkatao natin. Ito po, may isang story, last story po bago tayo matapos. May isa pong donkey sa isang baryo, sa isang lugar, sa isang bansa po. Meron pong donkey naglalakad. Tapos habang naglalakad siya, meron po isang balon, isang well. Dry na balon, dry na well. Walang lamang tubig, dry na dry po. Okay, dry land ang nasa ilalim po. Nalaglag po yung donkey sa ilalim. Nalaglag po. Mga ilang feet din yan, malalim-lalim din po. Nahulog yung donkey. Then yung donkey po dahil nalaglag, ang sikip hindi makaakyat. Hindi makalabas po. Iyak yung donkey po. Hanggang narinig ng mga tao sa baryo. Unti-unti nagpupuntahan yung mga tao. Marami na po nagchismisan, nagkumpulan na po sa lugar, sa well, sa dry well. So nakita nila may donkey. So lahat ng mga tao po, unti-unti nagtulong-tulong, tali, hinihila yung donkey. Pero iyak yung donkey. Hindi makaalis, naiipit po. So halos maggagabi na po, walang mangyari, hindi nila maialis yung donkey sa ilalim. So ano pong napag-usapan? Nagchismisan, nag-usap-usap yung mga tao sa baryo. Matatanda, bata, lalaki, babae, matanda. Nag-usap-usap. Sabi, hindi naman na natin tumaalis. Total, donkey lang naman ito. Marami naman donkey dyan. Ano na lang gawin natin? Tabunan natin. Maghukay tayo ng lupa, tapos tabunan natin yung donkey. So yun ang napagkasunduan.
Total, dry well naman na to. Wala naman nang lalabas sa tubig dito. Tabunan na natin, ilibing na natin ng buhay yung donkey. So, anong ginawa? Nagpala, tinabunan. Nagpala, tinabunan ng lupa. So, ano pong ginagawa ng donkey? Nung natatabunan siya, anong ginagawa ng donkey? Pinapagpag, sinishake niya yung dust, yung lupa sa balikat niya. Then, pagkapagpag bumabagsak sa ilalim, tinatapakan niya po. So, hukay yung mga tao, buhos ng lupa. Hukay, buhos. Anong ginagawa ng donkey? He's shaking it off, then he step up. He's stepping it up. He's stepping up. He's stepping up. He's stepping up. Tuwing nabubusan siya ng lupa, pinapagpag. Pagkapataos siya magpagpag, tinatapakan niya yung lupa. Unti-unti siyang umaangat. He's shaking it off, step up. Shake it off, step up. Shake it off, step up. Yung mga tao naman, buhos, buhos ng lupa. Pala, buhos ng lupa. Ganun po nagiging cycle. So yung donkey, shake it off, step up. Shake it off, step up. Shake it off, step up. Hanggang umabot sa point na nakita ng mga taga-baryo na yung donkey, unti-unting umaangat hanggang sa nakalabas siya, nakaangat siya. Nakaalis siya ng well, ng balon na yon. Na ang plano ng mga tao po, tabunan, ilibing ng buhay. Anong point po? Anong lesson po? Sa atin po, sa nangyayari sa buhay natin, kagaya in connection with the story kanina po, maraming tao magsasabi na PWD ka, person with disability, may kapansanan, handicap ka, out of school youth ka, hindi ka nakapag-aral, wala kang alam, mahirap lang ang mga magulang mo, mamamatay ka na ring mahirap. Okay? Maraming magsasabing pangit ka, hindi ka gwapo. Maraming magsasabing bobo ka. Maraming magtatapon sa iyo ng alikabok ng dumi. Pipiliting ilibing ka na ng buhay. Ang point ko lang po, wag mo silang pakinggan. Wag mo silang pakinggan. Anong gawin mo? Shake it off. Yung mga negativity, yung mga negative label, yung mga hindi magandang sinasabi sa ibang tao, shake it off. Then step up. Kagaya ng ginawa ng donkey, shake it off, step up. Shake it off, step up. Hanggang unti-unti kang umangat, hanggang umangat ka na totally sa pagkalubog mo. Huwag mong pakinggan ng mga tao nagsasabi ng hindi mo kaya yan. Shake the dust off, shake it off, then step up. Ulitin ko. Okay. Shake it off, step up. Shake it off, step up. God believed in you before you even believed in yourself. Yun po. Maraming salamat po. Again, abangan nyo po yung schedule natin with Dr. Sheila Franco. Again, i-promote ko po yung kanyang business, kanilang business po, ng kanyang business partner, si Mami Yani Trinidad. I-promote ko po yung Sacklings po. Check their page, Sacklings po, SACKLINGS. Ulitin ko po, SACKLINGS. Maraming salamat sa Sacklings, kay Doc Shi, kay Mami Yani. Maraming salamat. Hello, ingat kayo. Schedule po natin next time. Abangan nyo po yung post namin kung kailan po mas-schedule natin full interview with Dr. Sheila Franco. Before po ako matapos, again, i-promote ko po Pink Toolbox, Party Needs, 0927-1818-337. Sa mga kailangan po naghanap ng magandang negosyo, practical na negosyo po at a very minimal cost capital po. Meron pong mga franchising specialist na tutulong po sa inyo. Meron pong team na mag-aasikaso tutulong po sa inyo para magawa nyo po, para pwede kayong kumita ng 30,000 to 60,000 pesos. 7 food concepts all in one sa isang online franchising na panood nyo naman po. Ang commercial kanina kay Katunying. Again, pwede nyo pong kontakin 0927-1818-337 or mag-leave kayo ng comment. Diyan po sa Elmer Francisco po, sa makikiraan lang po. Okay, last po, again, Paolo Avellana, YouTube channel, PAOLO, JAVELLANA. Please like, share, and subscribe and hit the notification button po. Notification bell. Okay, please hit the notification bell. Like, share, and subscribe. Okay. Last po, please paki-check nyo po ang like, share, and comment sa page ko po. Paolo Avellana, PAOLO, JAVELLANA. Sa mga nangangailangan, naghahanap ng mga inspirational, motivational speaker, o kung gusto niyo lang po makabasa ng mga makakuha ng mga inspirational messages or please check my page po. Please share, like my page, follow my page po sa Paolo Avellana. Pwede kayo mag-comment doon. Mababasa po namin ng wife ko. Magre-reply po kami kaagad sa inyo. Kung wala po kayo magandang sasabihin naman, wag na kayo mag-comment. Again, I'm Paolo Avellana. You've been a great audience. Thank you, and to God be all the glory.
Huwag nyo nang intaying mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kita kits ulit sa tenga next Monday, 1 to 2 p.m. for another episode of Makikiraan Lang Po by I Am Possible.